Isang sandali. Mag-isip ka. May nagsabi sa iyo ng isang bagay at parang may naputol sa loob mo. Baka sa isang meeting, kinwestiyon ng kakayahan mo. Baka sa isang hapunan, may ibinato silang tila biro pero may talim. O baka binaluktot ng mahal mo ang mga salita mo. Sa sandaling iyon, mararamdaman mo ang init na umaakyat sa dibdib mo. Bibilis ang tibok ng puso mo. Iisipin mo, hindi nila ako naiintindihan, kailangan kong magpaliwanag. Hindi ganun, kailangan kong itama. At doon mismo, nahulog ka na sa bitag. Dahil sa oras na binuksan mo ang bibig mo para ipaliwanag ang sarili mo, talo ka na. Hindi hinuhusgahan ng mundo ang katwiran mo. Hinuhusgahan ka nito batay sa kung gaano kadesperadong ipinagtatanggol ang sarili mo. Ang nagpapaliwanag ay yumuyuko. Ang nagtatanggol ay nagsasabing, ikaw ang may karapatang humusga sa akin. Paano nga ba nagsimula ito? Bumalik ka sa pagkabata mo. 5 taong gulang ka. May magulang o guro na nag-akusa sa iyo. Ano ang nag-iisang paraan para makaiwas sa parusa? Magpaliwanag. Hindi ko sinira, nahulog lang. Hindi ako ang nanakit, siya ang nauna. Doon mo natutunan ang aral na ito. Ang may otoridad ang humahatol at ikaw, kailangan mong linisin ang pangalan mo. Ang problema, lumaki ang katawan mo, pero hindi lumaki ang batang iyon sa loob mo. Ngayon, bawat taong makasalamuha mo ay ginagawa mong otoridad. Ang boss mo, ang asawa mo, ang mga estranghero, kahit ang mga kaaway mo. At sa tuwing ipinagtatanggol mo ang sarili mo sa harap nila, ito talaga ang sinasabi mo. Ikaw ang hukom. Ako ang nasasakdal. Pakiusap, patawarin mo ako. May amoy ito, amoy ng kahinaan. At ang mga tao, naaamoy nila iyon mula sa malayo. Ito ang naunawaan ni Machiavelli. Ang kapangyarihan ay wala sa pagiging tama, nasa paghawak ng balangkas. Sa sandaling pumasok ka sa depensa, pumasok ka na sa balangkas nila. Umupo ka na sa silya ng nasasakdal sa korte na sila ang may kontrol. Pero paano kung hindi ka umupo? Paano kung hindi ka tumalon sa bitag? Sa susunod na bahagi, doon natin eksaktong makikita kung paano. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay na parang emosyonal na mga puppet. Sumasayaw sila ayon sa mga sinulid ng iba. May isang taong kumunot ang noo, humihingi sila ng tawad. May isang taong umakusa, nagpapaliwanag sila. Palagi silang nasa reaktibong mode. Sumisigaw sila ng, unawain niyo ako, mabuti akong tao. Pero may ibang daan. Isang daan na bago pa makarating sa iyo ang mga insulto, natutunaw na sila at nawawala. Ngayon, mag-isip ka ng isang senaryo. May nagsabi sa iyong, napakasarili mo. Ano ang gagawin ng dati mong sarili? Hindi kahapon nga ginawa ko ito para sa iyo. Ginawa ko iyon. Depensa, dahilan, paliwanag, kahinaan. Ngayon ang bagong lapit. Tinitignan mo siya, nakikipag-eye contact ka, hindi ka kumukurap. Ganap na neutral ang mukha mo. At nananatili kang tahimik sa loob ng 3, 4, 5 segundo. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa katahimikang iyon? May isang psikolohikal na bomba ang sumasabog. Natatakot ang utak ng tao sa katahimikan kapag may alitan. Ang katahimikang iyon ay nagsasabing, hindi ko nilalaro ang laro mo. At panoorin mo, magsisimulang gumuho ang taong kaharap mo. Magsasalita siya para punan ang puwang. Ibig kong sabihin, hindi naman palagi pero mayon lang. Bakit ka ganito tumitingin? Sa harap ng katahimikan mo, siya na mismo ang magsisimulang magdepensa. Bumaliktad na ang kapangyarihan. Wala kang sinabi pero nanalo ka na. Ito ang pagiging walang laman. Hindi mo maaatake ang kawalan.
Hindi ka makakasuntok sa hamog. Hindi mo mapuputol ang tubig. Dahil wala kang inihaing na depensa, dumadaan lang ang atake sa iyo at ang tao mismo ang nawawalan ng balanse. Pero mag-ingat, nangangailangan ito ng matinding panloob na kontrol. Dahil sa loob mo sisigaw ang ego mo na gumanti ka, may sabihin ka. Kailangan mong itali ang asong iyon. Alam ito ni Machiavelli, ang pinakamakapangyarihang tao sa silid ay ang hindi mabasa. Kapag nagdepensa ka, inilalantad mo ang mga halaga mo. Ibinubunyag mo kung ano ang nakakasakit sa iyo. Ang katahimikan ay walang inilalantad. Isa itong madilim na salamin. At kapag tumingin ang mga tao sa salaming iyon, ang nakikita nila ay ang sarili nilang agresyon. Hindi yun komportable. Pakinamdam nila ay hinuhusgahan sila. Samantalang ikaw, wala kang binugkas na isang salita. Pero minsan, hindi sapat ang katahimikan. Minsan, kailangan mong magsalita. Sa susunod na bahagi, matutunan mo kung ano ang eksaktong sasabihin kapag dumating ang sandaling iyon. Ngayon, mas lalalamin pa tayo. Minsan, hindi sapat ang katahimikan. Minsan, kailangan mong magsalita. Pero kailanman, hindi gamit ang mga salitang nagtatanggol. Ito ang isa sa pinakamakapangyarihang sandata ng dark psychology. Tanggapin mo at palalain mo. Isipin mo na may taong inaakusahan ka ng isang katawa-tawang bagay. Kapag ipinagtanggol mo ang sarili mo, sineseryoso mo ang paratang para mong sinasabing karapat-dapat itong sagutin. Sa halip, pasukin mo ito, palalain mo, gawin mong karikatura. Halimbawa, masyado kang obsessed sa pera, sakim ka. Depensibong sagot, hindi nag-iipon lang ako para sa kinabukasan ko. Mahina, api, nakakabagod. Bagong lapit, tama ka. Tuwing gabi, naliligo ako sa mga gintong barya. Masakit na ang likod ko pero nasanay na rin ako. Sabihin mo ito ng seryoso ang muka, may bahagyang nginis. Ano ang ginawa mo? Tinanggihan mong masaktan. Ipinakita mong wala kang insecurity sa puntong iyon. Ginawa mong biro ang isang seryosong atake. At higit sa lahat, ikaw na ang may hawak ng realidad, hindi siya. Ito ang tinatawag naming mapaglarong pagiging bihasa. Parang tingin ng magulang sa batang nagtatantrums. Hindi ka galit, hindi ka nakikipagtalo, nag-e-enjoy ka. Dahil ligtas ka, dahil ikaw ang matanda at siya ang bata. Kapag ipinagtanggol mo ang sarili mo, bumababa ka sa lupa at umiiyak kasama ng bata. Huwag mong gawin iyon, manatili kang nakatayo. Tumingin mula sa itaas, ngumiti. Isa pang teknik, baliktarin ang mga papel. Ang nagtatanong ang may kapangyarihan, ang sumasagot nawawalan ng estado. Halimbawa, bakit lagi kang late? Depensibo. May traffic, hindi tumunog ang alarm ko. Talo ka. Hakbang ng kapangyarihan. Bakit ganito kalaki ang epekto ng oras ng dating ko sa mood mo? Boom! Hindi na natin pinag-uusapan ang oras. Pinag-uusapan na natin ang emosyonal mong kawalan ng balanse. Ibinaling mo ang spotlight sa kanya. Ngayon, siya ang nagtatanggol. Sasabihin niyang, pinagsasabi mo. Ikaw naman, saan nanggagaling ang pangangailangan mong gumamit ng ganitong mga label para ipahayag ang iniisip mo? Ini-psychoanalyze mo siya habang nangyayari ang lahat. Kinamumuhian ito ng mga manipulador. Gusto nilang makita ka sa depensa, pero ikaw, umiikot ka lang sa kanila. Pinagmamasdan mo sila. Sa susunod na bahagi, makikita natin ang pinakamapanganib na galaw, ang pagtanggap. Ngayon, dumating tayo sa pinaka-paradox na galaw, ang pagtanggap. Pero, hindi ito kasunduan ng pagsuko. Ito ang kasunduan sa gilid ng bangin. Isipin mo na may taong sumisigaw sa'yo. Isa-isa niyang binibilang ang mga pagkakulang mo. Sinusubukan kanyang udyukan. Tinitignan mo siya ng kalmado, diretso sa mata at sinasabi mo, tama ka.
At pagkatapos, tumatahimik ka. Tama ka, minsan mahirap talaga akong pakisamahan. Tama ka, doon nagkamali ako. Ang tawag dito ay fogging technique. Kapag naghagis ka ng bato sa makapal na ulap, ano ang mangyayari? Wala. Walang bangga, walang balik, nawawala lang. Kapag nakipagkasundo ka sa umaatake, ninanakaw mo ang momentum niya. Para silang nagtutulak ng nakasusing pinto. Pag binuksan mo bigla, pasubsob silang pabagsak. Gusto nila ng away, gusto nila ng pagtutol, dahil ang pagtutol ang nagpapatunay ng galit nila. Ang kasunduan ang pumapatay dito. Pero mag-ingat, may manipis na linya rito. Sumasang-ayon ka sa katotohanan ng sinabi pero hindi sa etiketa ng kahihiyang sinusubukan nilang idikit sa'yo. Tignan ang kaibahan. Sinira mo ang ulat na ito, wala kang kwenta. Depensa. Hindi ako walang kwenta, mali ang datos. Hakbang ng kapangyarihan. Tama ka, may mga pagkakamali sa ulat. Aayusin ko. Ano ang ginawa mo? Binaliwala mo ang wala kang kwenta. Tinanggap mo lang ang totoong mali. Inako mo ang kilos pero hindi ang identidad. Iyan ay napakalakas na senyales ng kumpiyansa. Taning taong sigurado sa sarili ang kayang umamin ng pagkakamali ng ganon kakalma. Ang manawalang seguridad, nakikipaglaban hanggang mamatay para patunayang hindi sila nagkamali. Ang mga ligtas sa sarili, nagsasabing, "Oo, nagkamali ako," at nagpapatuloy. Tatawagin ito ni Machiavelli na pagdidisarmas ng kalaban. Kapag ibinababa mo ang espada, ang kalaban na may hawak pa rin ng espada ay magmumukhang hangal. Nawawala ang hangin niya. Ikaw ay kalmado, siya ay hysterical. Pero tandaan, kung taktika lang ang lahat ng ito, hindi ito gagana. Sa susunod na bahagi, makikita natin ang tunay na pundasyon nito. Ngayon, dumating tayo sa pinakaugat ng usapin. Ang lahat ng teknik na ito ay babagsak kung puro taktika lang. Kapag nanginginig ang boses mo, umiiwas ang tingin ng mga mata mo, at ang enerhiya mo ay sumisigaw ng pakiusap, "Mahalin ninyo ako," hindi ito gagana. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa panloob na arkitektura. At doon ka nito hinaharap sa pinakamalalim na tanong, bakit masakit ang pag-atake? Dahil may hinahawakan silang sugat na matagal nang nariyan. Isipin mo, kung sabihin ko sa'yo, berde ang balat mo, magagalit ka ba? Hindi, tatawa ka. Iisipin mong baliw ako. Hindi mo ipagtatanggol ang sarili mo dahil alam mong walang saysay iyon. Pero kung sabihin kong biguan ka at bigla kang nagdepensa, may bahagi sa loob mo na natatakot na baka totoo iyon. Ito ang katotohanan. Ang ultimong depensa ay hindi isang teknik. Ito ay pagkilala sa sarili, ang pagharap sa sarili mong dilim, ang pagtanggap sa mga kapintasan mo, ang pakikipagkasundo sa anino mo. Kapag alam mong kaya mong maging makasarili at may nagsabing makasarili ka, sasabihin mo, minsan, oo. Kapag alam mong kaya mong maging malupit at may nagsabing malupit ka, sasabihin mo, maaari. Ang taong ganap na tumanggap sa sarili, hindi mo kayang ipahiya. Ang taong wala nang itinatago ay hindi mo kayang ilantad. Iyan ang pagiging hindi magalaw. Lahat ng sinusubukan ng iba na gamitin laban sa iyo ay matagal mo nang isinama sa sarili mo. Naging malinaw ka, dumadaan ang liwanag, dumadaan ang mga palaso. Hindi ka na isang kuta na kailangang ipagtanggol. Ikaw ay hangin. At narito ang huling hamon. Sa loob ng 7 araw, huwag kang magdepensa kahit minsan. Kapag late ka, sabihin mo lang, late ako, huwag magpaliwanag. Kapag natapon ang kape, sabihin mong, natapon ko, huwag sisihin ang tasa. Kapag hindi ka naintindihan, huwag mong pilitin na maintindihan ka. Umupo ka sa apoy na iyon, damhin ang udyok, pero huwag kang gumalaw. Panoorin mo ang mga tao sa paligid mo.
Tingnan kung paano sila nagbabago kapag tumigil ka sa paglalaro ng laro. Una, pagkalito. Pagkatapos, respeto. At sa huli, hila. Dahil ang katiyakan ay humihila sa mga tao. At walang mas tiyak kaysa sa taong hindi kailangang ipaliwanag ang sarili niyang pag-iiral. Bawiin mo ang enerhiya mo. Isara ang mga tagas. Lumabas ka sa papel ng bata at mangibabaw. Susubukan ka ng mundo na hilahin pabalik. Susubukan kang ilagay muli sa bitag. Maghihintay ito ng reaksyon. Huwag mo itong ibigay. Panatilihin mo ang hiwaga mo. Panatilihin mo ang kapangyarihan mo. Panatilihin mo ang katahimikan mo. Dahil sa mundo ng mga mandarigta, hindi ka na biktima. Ikaw na ang mga ngaso.